Hi guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Pero bago po ang lahat, nais ko munang i-shout out ang mga legit supporter. Shout out po kay Virgilio Cayabyab, kay Lods Hilton Saldivar, kay Shane Alagaw, at kay Zenaida Sumait. Ayan, mega shout out po sa inyo. In the Cold November, Chapter 2. Jam felt relief after meeting her fiancé. She never thought that Mr. C's son is the guy whom she saw once in an event. Oh, bakit parang excited ka na sa kasal mo? Ginayuma ka ba ng mapapangasawa mo? Nagtataka na tura ni Arian nang magkita sila ng kaibigan. Jam no longer grounded after she changed her mind. At hindi na tumutol sa gusto ng ama. Yan, do you still remember the guy I saw in the event where we both attended? Oh, what's about Liam? Siya ang anak ni Mr. C. Oh, so siya ang mapapangasawa mo? Exactly. Sayang ang mga luha ko. Kung alam ko lang na siya, edi sana hindi na ako nagmukmok at umiyak ng umiyak. Loka. But, Jam, sorry to say this ha. I mean, don't be upset with me. I had a bad impression towards him, so please be careful. Bes, hindi pa naman natin kilala ng lubos yung tao. We only knew his first name before. I should have checked Mr. C's family on the internet. But because I was really against my dad's decision, hindi ko na alam kung anong iisipin at gagawin ko. Jam, you know that I want you to be happy all the time. At ayokong masaktan ka. You are a sister for me, and you know that. Yan, just give me this one. Help me pray for my marriage success. Katulad ng iba na pinagkasundo. But in the end, they ended up lovers and became a happy family. Jam, we both know the reality. That not all arranged marriage are successful. Marami rin ang nauwi sa hiwalayan. And there are tragic cases as well. Bumuntong hininga si Jam. Yan is right with what she had said. Don't feel bad for me. We should always look at the both side of every situation. Ngumiti si Jam. I know that, Yan. But I am aiming for a positive outcome. Okay. I wish you happiness and love. Basta, lagi lang akong nandito ha. Thank you, Yan. I'm grateful for having you. Kinindatan ni Arian ang kaibigan. So, here's the gift for you. Saad ni Arian. I know what's inside of this. So, thank you again, Yan. As promised, this one for you, and I'll wait for the right time to claim my present from you. Nagyakapan silang magkaibigan. Don't worry, after my wedding, I'll start illustrating yours. Nakangiting wika ni Jam. Yay! I'm so excited for that. But I hope, mabot ko muna ang pangarap natin bago dumating ang araw na yan. I'll always be at your back, Yan. Kinindatan naman ni Jam ang kaibigan. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na si Jam. Matapos makareceive ng text mula kay Liam na nasa baba na ito. Enjoy, Bes. Saad ni Arian bago pa nakalabas si Jam. Nginitian na lang ni Jam ang kaibigan. Iniwan muna niya ang regalo mula kay Arian. Dahil hindi niya yun madadala, kailangan niya ng pick-up para maisakay. Hi. Bati ni Jam kay Liam pagpasok sa kotse. Tiningnan lang siya ng lalaki.
without any emotion. Napangiti na lang si Jam. Medyo nahiya siyang magsalita ulit. Saan tayo, sir? Tanong ng driver. Sinabi ni Liam kung saan sila dadalhin nito as they are preparing for their engagement. Maya-maya inagulat si Jam nang biglang hawakan ni Liam ang kamay niya. Nilingon niya ang lalaki pero nakatingin ito sa labas. Kaya hinayaan na lang niya. Maybe he is still shy. Katulad niya na kahit matagal niyang gusto ay nahihiya pa rin naman siya rito. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa restaurant na sinabi ni Liam. Kailangan nilang pumili ng mga pagkain para sa engagement. And for the first time, pinagbuksan ni Liam si Jam ng pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay muli nitong hinawakan ang kamay ng dalaga habang naglalakad papunta sa entrance ng restaurant. Lihim na kinikilig si Jam. The way Liam holding her hand. Ilang araw na silang laging magkasama. Pero ngayon lang nito nakuhang hawakan ang kamay niya. Lumipas ang 2 oras. Tapos na sila sa pagpili ng mga pagkain. Medyo nabawasan ang hiya ni Jam. Liam was very hands-on to her while they were in the restaurant. Would you like to go somewhere? Tanong nito habang lulan ulit sila ng sasakyan. I'm feeling tired already. Just take me home. Sagot ng dalaga na sinundan ng simpleng ngiti. Okay, I need a rest as well. Wika ni Liam. Simpleng ngiti na lang ang sinagot ni Jam. Ramdam na talaga niya ang pagod at medyo nangangalay na nga ang mga binti niya. Would you like to come and have some coffee? Alok ni Jam nang nasa harap na sila ng gate ng mansyon nila. No thanks, maybe some other time. Simpleng tugon ni Liam. Ngumiti na lang si Jam, saka pumasok sa loob. Nilingon pa niya si Liam bago tuluyang magsara ang gate. Wala pa ang kanyang mga magulang, kaya dumiretso na rin siya sa kanyang kwarto para magpahinga hanggang dumating sila. Napangiti siya nang makita ang evening gown na isusuot niya sa engagement night nila ni Liam. Saglit niyang pinagmasdan yun at may kung anong eksena ang sumagis sa kanyang imahinasyon na lalong kinalapad ng ngiti niya sa labi. Makalipas ang ilang saglit, nasa massager chair na siya dahil parang namamanhid ang kanyang mga binti. Gumaan naman ang pakiramdam niya doon. She felt like relieving the numbness of her legs. Habang nandoon ay hindi niya maiwasang maalala how hands-on Liam to her today. At hindi niya napigil ang hilingin na sana magtuloy-tuloy na iyon. Napapangiti pa siya habang nakatingin sa kisame. Nahulog si Jam sa napakagandang imahinasyon. Kaya hindi na niya namalayang nakatulog siya habang nasa massager. Nakadagdag lalo yun na gumanda ang pakiramdam niya. Malaya at payapang nakatulog ang dalaga, na para bang isang anghel na nakapikit na napakaamo ng mukha. Sa kabilang banda, Liam. Tawag ni Mr. C sa kararating na binata. Nilingon ni Liam ang ama na nakaupo sa isang silya sa hardin, saka nilapitan. I'm tired, Dad, so please, saka mo na ako dagdakan. Agad naturan ni Liam paglapit dito. How's the engagement preparations? Formal na tanong ni Mr. C. Don't worry, I'm trying so hard to treat your chosen future daughter-in-law well. Sagot ng binata. And that's the right thing. Don't make anything will embarrass our family. Seryosong turan ni Mr. Lim. Wala ka na bang sasabihin?
I want to get a rest. Saad ni Liam sa kahumagbang paalis. He is not in the mood to argue. He's tired and all he wants is to rest. Napailing na lang si Mr. C. Saka pinagmasdan ang palayong binata. Tumiretso naman si Liam sa kanyang kwarto at pabagsak na umupo sa couch. Nabuhay na naman ang pagka-irritable niya sa katawan dahil hindi na siya nakakasama sa mga kaibigan niya. He missed them a lot. Pero dahil sa ginawa ng kanyang ama ay wala na siyang panahon pa. Lalo pat silang dalawa ni Jam ang umaasikaso sa lahat ng bagay. At kailangan pang magkasama palagi. What the F? Nasambit niya saka siya humiga sa sofa. Pipikit na lang ang mga mata niya nang may tumawag sa kanyang cellphone. Bumuga siya ng hangin saka kinuha ang cellphone na nasa lamesa at sinagot yun habang nakahiga. Sige, I'll be there. Saad niya sa nasa kabilang linya matapos marinig ang sinabi nito. Nawala bigla ang antok at pagod na nararamdaman niya kanina. His friend called him. He told him that they will have a bachelor's party for him. Dali-daling nag-ayos ang binata. Pagkatapos ay nagmamadali ng bumaba. Ngunit nakasalubong niya ang ama. Where are you going? Akala ko ba magpapahinga ka? Usisa ni Mr. C. I'm going to meet my friends. My bachelor's party. Tugon ni Liam sa ama. That's great. Sulitin mo bago ang kasal mo. But make sure you'll not forget about your appointments. Paalala ni Mr. C. Tumango na lang si Liam, saka iniwan ang kanyang ama sa paanan ng hagdan. Makalipas ang halos kalahating oras, ay nakarating na siya sa bar. Sigurado na may halong kalokohan na naman ang party na ito. Sinalubong siya ng isang babae at agad hinalikan sa labi. I missed you. Wika pa nito pagkatapos. Isa sa mga flight attendant nila ang babae at ito ang lagi niyang kalaro sa kama. Inagbayan ni Liam ang babae, saka lumakad palapit sa mga kaibigan niyang nagkakasiyahan na rin at may kanya-kanyang kaparehang babae. Hey, the groom to be arrived! Sigaw ng isang kaibigan niya. Agad binigyan ng beer si Liam. Groom to be? You are getting married? Magkakasunod ng tanong ng babae. Let's not talk about that here. Tugon ni Liam, saka tumungga ng beer. Pagkatapos ay umupo na rin. Jam's point of view. Katok sa pinto ang gumising kay Jam. Napahimbing ang tulog ng dalaga sa massager. Pupungas-pungas niyang tinungo ang pinto para pagbuksan ang kumakatok. Iha, dinner is ready. Kanina ka pa namin kinakatok. Wika ng kanyang ina na napagbuksan niya. Hi, Mommy. Sorry, I fall asleep on my massager. Are you alright? Yes, Mommy. Medyo pagod lang ako kanina. Okay, sumunod ka na ha. Tumango na lang si Jam. Pag-alis ng kanyang ina ay sinara na niya ang pinto, saka dumiretso sa banyo para maghilamos. Makalipas ang ilang sandali. Hi, Dad. Bati ni Jam sa kanyang ama. Have a seat and let's eat. Simpleng turan ni Mr. Lim. Umupo si Jam at nagsalin ng pagkain. So, how's everything? Tanong ni Mr. Lim maya-maya. All is well, Dad. Tugon ni Jam. Saka sinimulang kumain. Mabuti naman at hindi ka na tumututol sa desisyon ko. Wika ulit ni Mr. Lim. Ngumiti na lang si Jam. Ayaw niyang magkwento. Nagpasalamat naman ang dalaga nang hindi na ulit nagtanong pa ang kanyang ama.
Ginanahang kumain si Jam dahil pawang mga paborito niyang pagkain ang nakahain. Hinayaan na lang din siya ng kanyang mga magulang. Pagkatapos nilang kumain. "Would you like to join us for tea?" Saad ni Mr. Lim sa dalaga. "I want to sleep, Dad, so I won't drink tea tonight." "Okay, just sit with us then." Turan ulit ni Mr. Lim. Tumango na lang si Jam. Kahit pa nalaman na niya kung kanino siya ipakakasal, ay hindi pa rin ibig sabihin na wala na siyang hinanakit sa kanyang ama sa ginawa nito. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? As per Mr. C, the bride price or dowry is ready. At yun ang pinakamahalaga sa kanyang ama. Lumipas ang ilang linggo. Everyone is stunning in their gowns. Nagmimistulang isang fashion show ang gabi. Dahil sa mga naggagandahang nightgowns at kumikinang na mga suot na alahas ng mga nasa malawak na bulwagan upang saksihan ang opisyal na engagement ni Liam at Jam. Kahit may konting kirot pa rin sa puso ng dalaga, ay pinilit niyang maging masigla sa pagharap sa mga guest. "Jam, okay ka lang?" tanong ni Arian sa kaibigan. Tumango si Jam. You seems not." "Ewan ko ba, parang hindi ako komportable na magpakasal muna. Alam mong gusto ko si Liam. Matagal na. Pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Gaya ng sinabi mo, wala ka nang magagawa pa. Nandito na at hindi ka na maaring umatras. Dahil tiyak na planado na lahat ng mga magulang ninyo." Magsasalita pa sana si Jam, subalit naunahan siya ng boses mula sa likuran nila. "Excuse me? Can I borrow my fiancé?" Saad ni Liam. "Sure," sambit ni Arian nang nilingon ang lalaki. Tipid nang umiti sa kaibigan si Jam bago sumama kay Liam. "Stay beside me. Baka kung ano na naman ang isipin ng daddy ko." Bulong ni Liam kay Jam nang nasa gazebo na sila. Ngayon lalong napagtanto ni Jam na katulad niya ay ginipit lang din ng mga magulang si Liam. Ang pinagkaiba lang ay matagal na siyang may pagtingin sa lalaki. Pero hindi pa rin naman sapat yun para magpakasal agad-agad rito. "I was just having chat with my best friend." Kahit pa, we need to stick with each other. Maraming nakatinging mata sa atin. Saad ulit ni Liam. Tumango na lang si Jam. Although she felt the gaps between them. Liam seems a cold-hearted guy. Ni walang mababakas na emosyon the way he speaks. Wala na ngang choice si Jam kundi ang manatili sa tabi ng lalaki. Kahit gusto sana niyang makihalubilo sa mga naroon. "You both look perfect for each other." Wika ng isang sopistikadang ginang na lumapit sa gazebo. "Really, tita? Thanks for that." Wika ni Liam. Noon lang ulit nakita ni Jam na bahagya itong ngumiti. Pero that's not the smile of him he saw a few months ago. At hindi rin ganito kalamig makitungo sa ibang tao ang Liam na nakilala niya sa event na yun. Liam, sambit ni Jam maya-maya. "Yes." Simpleng sambit ng lalaki na hindi man lang tumitingin sa kanya. Forget about it. Do you need anything?" Tanong ni Liam. "No thanks." Kitang-kita ni Jam ang paghugot ni Liam ng malalim na buntong hininga. Nais sana niyang itanong dito kung naaalala pa ba nito kung saan sila unang nagkita. Siguro kung pinagtuunan niya ng pansin noon ang lalaki, ay tiyak na matagal na sana niyang nakilala ito ng husto. Kaya lang ay naging abala na siya sa negosyo
ni sarili niya ay halos nawalan na siya ng oras. Maya-maya ay tinawag sila ng MC para sumayaw sa gitna ng dance floor. Doon lang nilingon ni Liam ang dalaga at lumapit ito sa kanya. He offered his hand to her at wala naman choice si Jam kundi ang tanggapin yun. Lumipas pa ang ilang linggo. Abangan ang karugtong.